walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso, kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanon tumaas ang presyo sa panahong ito. Hindi maaaring suspindihin ng Pangulo ang mga batas na ayaw nitong ipatupad. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng mga panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa langis. Kasabay ito ng oil price hike, dulot ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Paliwanag ng senador, habang may recess ang Kongreso, may kapangyarihan naman ang Pangulo na i-adjust ang tariff rates o taripa kung mayroon pa. Ngunit pansamantala, plano ni Escudero na imongkahi ang isang panukalang batas kaugnay ng pagpapababa ng buwis sa produktong petrolyo. Ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority and Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Ayon kay Senador Escudero, hindi dapat pasanin ng mga taong bayan ng 12% VAT na kita ng gobyerno sa oil products kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80 100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, edi may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yun. So, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Plano ng mambabatas na imongkahi ang naturang panukala sa susunod na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.